into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. China, binubuyo talaga ang Pilipinas na unang magpaputok sa West Philippine Sea ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea. Sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang banggain na talaga ang kapon ng mga Marcos dito sa ating political arena. Pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, paghahanda umano sa 2025 elections. Pagbansag kay VP Sara bilang opposition leader, tinutulan ng Liberal Party. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao. Pero hindi talaga ako pumayag. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. Mayor Benjamin Magalong inalok umano ng pera ng kumpanyang gustong magtayo ng Pogo sa Baguio City. The vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. Napaulat na paglubog ng MV Tudor, kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ngunit pagkasawi ng nawawalang Filipino seafarer, hindi pa rin ma-validate ng DMW. Kapatid ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group dahil sa umano'y terorismo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inihayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy na sinasadya ng China na ibuyo ang mga Pilipino na unang magpaputok ng baril sa West Philippine Sea upang magsimula ng kaguluhan. Ang pagpuyog ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ay bahagi lamang anya ng taktika ng China upang ibuyo tayo sa gyera. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, paano ngayon pinaplano ng ating sandatahang lakas na tugunan ng ganyang pambubuyo ng China? Monica, ayon sa Philippine Navy, babalik sila sa drawing board para magsagawa ng mas maraming plano sa kanilang isinasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea para sa kasiguraduhan o katiyakan na din at ng kaligtasan ng ating mga sundalo. Ito ang sigaw ng sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga video ang panggugulo at pandadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commission vessel ng Philippine Navy. Inambahan ng palakol at tinutukan ng patalim ng mga Chinese ang sundalong Pilipino. Sadyang binangga ang mga rigid-hulled inflatable boat at rubber boat. Hinagisan pa ng tear gas. Pinagbabato. At tinangay ang mga gamit ng sundalo, mga baril at cellphone. Hindi pa dito nakontento ang mga Chinese, kundi sinira ang reef at rubber boats. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay bahagi ng taktika ng mga Chinese upang ibuyo ang mga sundalong Pilipino at hinihintay na magkamali at unang magpaputok
para magkaroon ng kaguluhan. Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. This will never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Tinawag din ni Trinidad na gawain ng mga barbaro ang inasal ng mga Chinese Coast Guard. Ni wala umanong karapatan ang mga ito na magsuot ng Coast Guard uniform dahil taliwas ang ginawa ng mga ito sa tungkulin ng Coast Guard na mga laga ng kaligtasan sa karagatan. Yung ginagawa nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Aniya, hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes dahil nasa kamay naman ito ng China. Ang magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang mga tauhan. Monica, sabi ni Commodore Trinidad na dapat isaalang-alang ng ibang bansa ang ginawa ng China sa West Philippine Sea dahil maaaring gawin din ito ng China sa kanila. Monica, muling magsasagawa ng pagpaplano ang AFP para sa kaukulang adjustment na kanilang isasagawa sa RORA mission sa West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Balak ng Senado na humiling ng full briefing sa Department of Foreign Affairs hinggil sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Chinese Coast Guard at tropa ng Pilipinas na ikinasugat ng 7 sundalo. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, nakababahala ang tumitinding tensyon sa may West Philippine Sea. Kaya naman marapat anya itong mapag-usapan. Gayon din ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang tugunan ang problema. Muli naman binigyan diin ng Senate President ang pagkakaroon ng dialogo sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China upang maresolba ang tumitinding tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ni Escudero, bukod sa paghahain ng diplomatic protest, dapat na mag-explore ang DFA sa iba pang mga pamamaraan upang magkaroon ng makabuluhang pakikipagdialogo sa China upang maiwasan na lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Dapat ipatawag na ang Chinese ambassador sa Manila dahil sa huling agresyon ng China sa West Philippine Sea. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, araw ng Lunes, June 17. Kailangan na ring iakyat ang usapin sa international bodies gaya ng United Nations. Dapat talaga, no, well, kung ipatawag, mas maganda siguro din na talagang ako dapat pagalitan ng ating administration itong embassy dahil nga doon sa talagang through their teeth yung pagsisinungaling ng China kaugnay dito sa encounter with the Philippines. Samantala, nagtataka naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa anyay tila pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling pangyayari sa West Philippine Sea. Ayon sa kongresista, hindi pwedeng business as usual sa usapin. Wala tayong narinig talaga na ano ba talaga yung solusyon. Hindi sapat yung sinasabing pagkondina ng AFP, pagkondina ng ng DFA sa nangyaring ito. Nagawa na yan eh, no? As architecture of foreign policy, as president, dapat may sabihin siya, may nasaktan eh. Ano ba bang gusto niya? Antayin niya may mamatay. Doon pa lang ba siya magsasalita? So, kailangan na yung ngayon.
Sa iba pang mga balita, hindi dapat basta-basta tumatanggap ng donasyon ng Philippine National Police Commanders mula sa mga pribadong individual. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, dapat ding alamin ng mga pulis ang background ng mga donor upang hindi makaladkad ang PNP organization sakaling may mga illegal palang gawain ang magbibigay ng tulong. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yung ating mga commander should be more discerning dito sa mga private companies, sa mga individuals na nagbibigay po sa atin ng donation. Bagamat this is most welcome sa PNP organization. But then again, isipin din natin, probably they could conduct a background check. Aminado ang Philippine National Police na tumatanggap sila ng mga donasyon mula sa mga organisasyon, ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong individual. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kulang ang pondo ng PNP at malaking tulong ang mga donasyon na natatanggap nila. Ang PNP naman po sir ay open naman po sa mga ganitong nagsisignify po ng intention na to donate po sa PNP. Alam po natin na hindi naman po sapat talaga yung pondo ng PNP at pag may mga ganito na mga private individuals, even mga companies as part of their social corporate responsibility ay nagdo-donate po sila dito sa PNP. Subalit nilinaw ng PNP na walang anumang pabor o kapalit ang tinatanggap na donasyon ng pambansang pulisya. So we have to stress na yung mga donation po nito ay wala pong string attached. Ibig sabihin po ay ito ay voluntary on their part at wala pong hinihinging kapalit on the part of the PNP except of course yung basic delivery of public service. Ang pahayag ay ginawa ng PNP matapos mahayag ang donasyong fixtures at furniture ni Mayor Alice Guo sa Banban Municipal Police Station. Sinabi ni Colonel Fajardo na aalamin din nila kung dumaan ito sa tamang proseso. With respect dito po sa naging donation po ni Mayor Guo po sa Banban na Police, then we will check po if the donation was properly done, kung nakikitingnan po natin kung ano, kung memorandum of agreement po ba ito, may deed of donation po ba ito. So i-checkin po natin kung wala naman pong irregularity doon sa naging donation po, then I don't see any reason po to give malice doon sa nasabing donation. Paalala ng PNP sa mga commander, alamin ang background ng mga nagbibigay ng donasyon bago ito tanggapin upang hindi makaladkad ang PNP sa kontrobersya sakaling may mga illegal na gawain pala ang magbibigay ng tulong. They could conduct a background check to check kung ito bang mga nagbibigay ng donation sa kanila ay walang mga background that would somehow red flag sa side ng PNP. It would be prudent doon sa mga commanders natin na tignan din yung background nitong nag-o-offer ng mga tulong sa kanila po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang ilang mambabatas na paghahanda na sa 2025 elections ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinutulo naman ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si VP Duterte ang bagong opposition leader. Ito ang balita ni Ros Zalicos. Sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang banggain na talaga ang kapon ng mga Marcos dito sa ating political arena. Welcome para sa mga mambabatas na kabilang sa Makabayan Bloc ang pagbibitiw bilang Education Secretary ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi malinaw ang paliwanag ng pangalawang Pangulo sa ginawang resignation. Anila makabubuti ito sa kagawaran sa gitna ng nararanasang education crisis sa bansa. Naniniwala rin ang Makabayan Bloc lawmakers na paghahanda na sa 2025 midterm elections ang pag-alis ni VP Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Naglalarawan din anila ito ng maruming politika sa Pilipinas. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas. Tinutulan naman ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si VP Sara na ang bagong opposition leader. Maging ang Makabayan Bloc, hindi sang-ayon dito. Nag-ugat ang usapin sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque, kilalang kabilang sa kampo ng mga Duterte na susunod na magiging leader ng oposisyon laban sa Marcos administration ang pangalawang pangulo. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino. Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Etong sinasabi ni former Secretary Roque, kaugnay doon sa pagiging opposition na raw ni Sara. So sinasabi nga natin kanina, saan banda? Pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Giit pa ng Albay Salan, magkasalungat ang mga prinsipyo ng kampo ni VP Duterte at ng Liberal Party sa constitutionalism, good governance, karapatang pantao at iba pa. Samantala, ayon din sa Albay Salan, hindi bukas ang pintuan ng Liberal Party para kay Vice President Duterte. Incompatible ang amin na ideological principles ay mahirap magsabi na bukas ang pinto para kay Sara Duterte. Ang tatayong opposition ay ang Liberal Party of the Philippines. Ito ang opposition ngayon at mananatili kaming opposition. Samantala hanggang ngayon ay wala pang reaksyon ang Pangulo sa ginawang pagbibitiw ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang kapatid ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves pasado alas 8 kaninang umaga. Ito ay may kaugnayan sa paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Bitbit ng mga tauhan ng CIDG ang warrant of arrest mula sa korte na inisyu noong May 13, 2024. Nasa 200,000 piso naman ang piyansa na inilaan ng korte sa nasabing kaso. Ang dating gobernador ay nasa listahan ng top most wanted persons sa provincial at regional level. Agosto 2023, inilagay ng Anti-Terrorism Council ang magkapatid na Teves sa listahan ng mga terorista dahil sa umunoy pagkakasangkot ng mga ito sa mga pagpatay at harassment sa Negros Oriental. Kabilang na rito ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 7 iba pang sibilyan noong Marso ng nakaraang taon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang napaulat na paglubog ng MV Tudor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ngunit tumanggi pa rin ihayag ng ahensya kung patay na o buhay pa ang nawawalang Pilipinong tripulante sa naturang cargo ship. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. The vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. Hindi na mamataan ng MV Tudor sa huling lokasyon nito sa Red Sea. Ito ang inihayag ng Department of Migrant Workers sa gitna ng mga lumabas na ulat na lumubog na ang Liberian flag cargo ship na inatake ng Houthi rebels noong June 12. Batay sa impormasyong inilabas ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO, may mga nakitang maritime debris at langis sa huling napaulat na lokasyon ng MV Tudor kung saan pinaniniwala ang lumubog na ang barko. Kinumpirma rin ito ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
June 17th was the last time it was sighted. And on June 18th, when a ship returned on the scene, supposedly to commence the search and also the salvaging operation with respect to the ship, she could not be found, the tutor. Dagdag pa ng kalihim, ang huling namataang lokasyon ng cargo ship sa Red Sea ay mas malapit sa baybayin ng bansang Eritrea sa ilagang silangan ng Africa. Habang nasa mas malayong panig naman ito ng coastal area ng Yemen na pinamumugaran ng mga Houthi. 22 tripulante na pawang mga Pilipino ang sakay ng MV Tudor nang atakihin ito ng mga armadong rebelde. Agad na nasagip at nakauwi sa bansa ang 21 marino maliban sa isang nawawala na pinaniniwala ang nasa engine room ng barko. Inihayag ng White House sa Estados Unidos na patay na ang naturang Pilipinong tripulante. Ngunit ayon kay Migrant Workers Secretary, itinuturing pa rin nila itong missing o nawawala. He still has not been found. We cannot officially confirm his death or his passing. He is missing. Sa kabila ng paglubog ng MV Tudor sa Red Sea, sinabi ng Department of Migrant Workers na ipagpapatuloy pa rin ang pagsasagawa ng search operation para sa paghahanap ng nawawalang tripulante. Tiniyak rin ng ahensya ang patuloy na tulong at suporta para sa pamilya ng Filipino seafarer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Mindanao Region kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Bagamat hindi niya sinagot ang ilang issue ngayon, gaya ng pagbibitiw sa kanyang gabinete ni Vice President Sara Duterte, may panawagan naman siya para sa mga lingkod bayan at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Muling nanawagan ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga inisyatibo at programa ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa Surigao del Sur sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda, nagpaalala si PBBM sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na huwag sayangin ng nasimulan ng administrasyon. Nangako naman si Pangulong Marcos na patuloy na hahanap ng paraan upang maresolba ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Aabot sa 158.15 million pesos ang naipamahaging tulong ni Pangulong Marcos sa Caraga Region bilang bahagi ng suporta ng administrasyon sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Bukod pa ito sa mga makinarya at iba pang tulong sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Tapos na ang isang araw na pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa North Korea. Isang kasunduan ang nabuo laban sa posibleng aggression laban sa dalawang bansa. Ito ang balita ni Early Briones. Mas malawak na ugnayan ng Russia at North Korea. Ganyan mailalarawan ang naging pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Pyongyang. Lumagda ang dalawa sa isang kasunduan ng pagtutulungan, oras na may umatake o sumalakay sa alinmang bansa. Para kay President Putin, isa itong breakthrough document dahil bukod sa politika, kalakalan, pamumuhunan at kultura. Saklaw din ito ang usapin sa seguridad. Itinuturing naman ni Kim na watershed moment sa pag-usad ng bilateral relations ng dalawang bansa ang bagong nabuong alyansa. Base sa mga ulat, isang luxury Aurus limousine, tea set at artwork ang dalang regalo ni President Putin sa kanyang North Korean counterpart.
Ito ang pangalawang beses na binigyan ni Putin ng Russian-made limousine si Kim. Hindi naman malinaw kung ano ang ibinigay na regalo ng North Korean leader sa bumisitang Pangulo ng Russia. Dumating si Putin sa Pyongyang kahapon, eksaktong 24 na taon mula nang huli siyang bumisita sa bansa. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumampa na sa mahigit 700 tao ang bilang ng nasawi sa taunang Hajj pilgrims sa Saudi Arabia bunsod ng nararanasang matinding heatwave doon. Kaugnay nito, mas dumami pa ang mga pamilya, kaanak at mga kaibigan ang naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay kasunod ng tumataas na death toll sa nasabing pilgrimage. Base sa weather report sa Saudi Arabia, pumalo na sa 51.8 degrees Celsius ang temperatura sa Mecca noong Lunes. Tinatayang nasa 1.8 million na mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumayo ng Saudi Arabia para makibahagi sa Hajj pilgrimage ngayong taon. Naglagay ng crowd control gate sa kalagitnaan ng Mount Fuji ilang araw bago ang pagsisimula ng climbing season sa July 1. Ayon sa gobernador ng nakakasakop sa lugar, kailangan ng mga karagdagang hakbang upang makontrol ang posibleng siksikan o overcrowding sa mas mababang bahagi nito. Ito ang balita. Nakumpleto na ang paglalagay ng gate sa isang bahagi ng daan patungong Mount Fuji na bagong panuntunan ng Yamanashi Prefecture ngayong taon. Layo nitong tugunan ng lumalaking problema sa kaligtasan, kapaligiran at siksikan sa bundok. Ang newly installed gate ay isasara sa pagitan ng 4 p.m. at 3 a.m. para i-lock out ang mga hindi nakapag-book ng magdamag na pamamalagi sa isang kubo sa tabi ng Yoshida Trail. Ang nasabing trail ang ginagamit ng karamihan sa mga mountain climbers, pangunahin upang magpahinga sandali. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga umaakyat ay dapat magpareserba at pumili sa pagitan ng isang day hike o overnight stay sa isa sa ilang mga kubo sa kahabaan ng trail. Mayroong mandatory hiking fee na 2,000 yen at isang optional na donasyon ng 1,000 yen para sa konserbasyon. Ayon kay Governor Kotaro Nagasaki, ang mga paghihigpit na magkakabisa sa taong ito ay mga hakbang upang matugunan ang mga problema na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga aakyat. このすべての取り組みの目標というのは、国内国外関わらず、ここ富士山を訪れていただくすべての皆さんの安全の確保、そのために場合によっては若干、登らないでくださいというお願いも、これは国内も国外のお客さんも、区別なくお願いをするような。 Sinabi ni Nagasaki na tiwala siya na ang mga bagong hakbang ay magpapagaan ng pagsisikip sa taas na bahagi ng pamosong tourist destination. Para naman sa turistang si Valentina Newman na mula Estados Unidos, mainam rin ang hakbang na ito upang maiwasan ang dagsa ng mga tao na maaaring magresulta sa sakuna. I think it's a really big issue that like people come to different countries to experience other countries, and that's wonderful, but sometimes it's like you have to stop at some point and there has to be a limit of certain people to come. Inaasahang malalagpasan ngayong taon ng naitalang 137,236 climbers noong 2023. Ni Risa Danto, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Risa Dando. Magandang gabi. Isa pang mambabatas ang gustong matanggal sa kanilang partido si Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Samantala, isinusulong sa Senado na busisiin ang sistema ng bansa sa late birth registration na naaabuso umano ng mga dayuhang nagpapanggap na Pilipino at posibleng sangkot sa sindikato. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I think she should be expelled. That's my suggestion. I hope that they would do.
Ilang buwan bago ang simula ng filing ng Certificates of Candidacy o COC sa Oktubre para sa 2025 elections, gusto lang ipa-expel ni Senator Loren Legarda si Bambantoylak Mayor Alice Guo mula sa kanilang partido na Nationalist People's Coalition o NPC. Ito'y matapos sabihin ng isa sa mga abogado ng alkalde na may plano si Mayor Guo na muling tumakbo sa darating na eleksyon. Para sa senadora, dapat nang maghanap ng basehan ng NPC para patalsikin o suspendin man lang ang alkalde bilang miyembro ng partido habang isinasagawa ang investigasyon. Tumakbong independent si Mayor Guo noong 2022 elections, ngunit sumali sa NPC nang manalo. Una, bakit natanggap? We have no idea. Second, they would say, wala naman finality pa eh. But mag-aantay ka pa ng finality, it takes so long. Sa ngayon, kumbinsido anya si Senator Legarda na hindi nagsasabi ng totoo si Mayor Guo patungkol sa kanyang pagkatao. Kaya dapat na anyang madaliin ng mga ahensya ng gobyerno ang investigasyon nito sa kaso ng alkalde at tingnan din kung may iba pang gaya ni Mayor Guo sa Pilipinas bago pa tumating ang eleksyon. I'm convinced 100% that she is not who she says she is. That she is not a simple person who grew up in a farm. How many more Alice Guos are there? They must prevent a non-Filipino who has links to illegal gambling and alleged criminal syndicates from running for any public office. To be on the lookout for many similar personalities like her na naka-infiltrate ang ating local politics, yung mga nagpapatakbo ng mga sindikato. Paano ba nakarating? Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, masusipan nilang sinusuri ang mga ebidensya na maaaring gamitin sa korte. Pinagtutuunan anya nila ngayon ng pansin ang eligibility ni Mayor Guo na umupo sa posisyon sa gobyerno. Matapos madiskubre ng mga senador ang ilang hindi pagkakatugma sa birth certificate ni Mayor Guo, pinaimbestigahan na sa Senado ang paglaganap ng mga peking birth certificate at ang sistema ng late birth registration sa bansa na tila naaabuso na umano ng ilang dayuhan. Sa inihaing resolusyon ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabi nitong nagbibigay daan ito sa mga kawatan, kabilang na mga dayuhan para makakuha ng iba pang government-issued ID, gumawa ng krimen at makaiwas sa immigration laws. Naniniwala ang senador na posibleng sindikato ang nasa likod ng pagkalat ng fake birth certificates maging sa pag-abuso sa sistema ng late birth registration. Para kay Senator Legarda, dapat suspendihin muna ang sistema ng late birth registration habang iniimbestigahan ang mga civil local registry sa bansa. Tignan natin yung mandate ng PSA, tignan natin sino nagko-control ng local registries, pati sa DFA yung nagbibigay ng mga passport sa mga probinsya na hindi naman daw under sa kanila, kung hindi parang outsourced. They cannot say there's no syndicate. How did this happen? Because it's really corruption. Kung nababayaran mo ang mga tao para magbigay sa'yo ng birth certificate. Doon nagsimula eh. Pwede ka na magka-passport, pwede ka na bumili ng lupa, pwede ka na kumandidato. Ayon kay Senator Gatchalian, batay sa Philippine Statistics Authority, mahigit 300 peking birth certificates ang nadiskubring ginamit para sa aplikasyon ng Philippine passports mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. 6 sa mga ito na pag-alamang pagmamayari ng mga dayuhan na nauna nang nabigyan ng Philippine passport. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang beses na umanong inalok ng pera si Mayor Benjamin Magalong ng mga gustong magtayo ng pogo sa Baguio City, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Ayon sa alkalde, may kapangyarihan naman kasi ang mga lokal na pamahalaan na tanggihan ang operasyon ng pogo sa kanilang nasasakupan. Ito ang balita ni Grace Doctolero, exclusive. Kaya kung nagpaplano kayo magtayo ng pogo dito sa syudad ng Baguio, wag na lang kayo mag-attempt kasi hindi talaga kami papayag. Ito ang matapang na paninindigan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Pag-amin ni Mayor Magalong, unang taon pa lang niya bilang alkalde ng Baguio City hanggang nitong nakaraang taon, marami pa rin mga lumalapit sa kanya na humihingi ng permit para makapagtayo ng POGO sa lungsod. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao
Pero hindi talaga ako pumayag niya. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. We are a character city. Kaya lang, forget about it. At syempre, may inaalok umanong pera ang mga gustong mag-operate nito sa lungsod. Syempre, merong kaakibat lagi yun. May kaakibat lagi yun. Binabanggit naman sa akin. Pero sabi ko nga is, wag na lang kayo mag-attempt dahil hindi talaga kami papayag dito sa syudad ng Baguio. Ayon pa kay Mayor Magalong, may karapatan naman ang mga lokal na pamahalaan na tanggihan ang mga paglalagay ng pugo sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ito ay kahit sabihin pang aprobado at may permit ng nakuha mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Maski na pinayagan pa ng PAGCOR, kailangan may konsultasyon sa local government. Hindi basta-basta. Meron talaga dapat conformity ang local government. Samantala, maging ang mga residente ng Baguio pangunahin ang mga kabataan sa lungsod ay hindi rin pabor na magkaroon ng pogo sa City of Pines. Agree ako kay Mayor na wag po muna magkapogo dito sa Baguio. Kasi siyempre bilang kabataan, lagi kaming active sa social media. So kitang-kita po namin yung transition from Alice Go sa Tarlac papunta sa Pampanga. And for me po, na resident ng Baguio, it would hurt na parang malalaman mong may ganitong illegal activities. Hindi po ako pabor kasi first and foremost po, sa tingin ko po, wala pong magandang maidudulot po ang pogo sa Baguio. Mas lalo na kung ang dulot lang naman nito is mostly negative lang naman sa mga kabataan natin, sa komunidad. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilalagay na ng Commission on Elections sa COMELEC sa kanilang website ang Certificates of Candidacy o COCs ng lahat ng kandidato sa darating na eleksyon at sa mga susunod pang halalan sa bansa. Ayon sa COMELEC, bahagi ito ng kanilang Transparency Initiative at para masuri na rin ng publiko ang kwalifikasyon ng isang kandidato, katulad na lamang ng citizenship nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa palagay nila, yung katulad ni Mayor Gu, halimbawa sa palagay nila at iba pa mga kandidato ay may ground to disqualify, huwag po mag-aatubili na mag-file ang mga registered voters. Yun ay kung merong ebidensya. Sa darating na May 12, 2025 national and local elections, lahat ng Certificate of Candidacy o COC nang tatakbo sa halalan ay ilalagay ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang website 2 linggo pagkatapos maghain ng kandidatura. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa pamamagitan nito ay binubuksan nila sa pagsusuri ng publiko ang mga kandidato. Makikita ng botante ang mga mahahalagang impormasyon ng isang kandidato kabilang na ang kwalifikasyon nito. Kapag may nakitang discrepancy o maling impormasyon na inilagay ng kandidato sa kanyang COC, mas maaga na itong matutuklasan. Bigla pa lang may mga kandidato, pinag-ahanap pala ng batas. Yung mga kandidato, convicted pala. Yung kandidato ito, meron palang impormasyon ng mga kababayan natin, hindi naman pala citizen ng bansa. Maaring may magreklamo sa COMELEC para magawa ng aksyon kabilang narito ang posibleng pagdiskwalipika. Dagdag pa ni Garcia, ang COC ay isang public document, kaya dapat lang na makita ng ating mga kababayan, lalo na ng mga botante, at hindi inililihim. Makitang magkaagad, may access sa mga kababayan natin at malaman kaagad ano ang background ng mga kandidatong tumatakbo, sino pa siya. At at the same time, malaman din natin yung lahat ng requirement ng kwalifikasyon base po sa ating konstitusyon. Tiniyak naman ng komisyon na bibigyan nila ng due process ang lahat ng kandidato kung sakaling may magreklamo pagkatapos mailagay sa website ang kanilang COC. Pinaaral na rin ng COMELEC sa kanilang legal department para matiyak na hindi malalabag ang karapatan sa privacy ng mga kandidato. Bukod sa SOSE, ilalagay din ng COMELEC sa website ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato para masuri rin kung saan posible galing ang perang ginastos nila sa kampanya. Ito ang hakbang naman ng COMELEC para mapigilan ang posibleng narcopolitics o maging ang isyu ngayon ng Pogo politics. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang public hearing ang isinagawa kanina ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB na National Capital Region
Kaugnay ito sa mga petisyon para taasan ang minimum wage sa mga manggagawa sa Metro Manila. Inaasahan naman sa kalagitnaan ng Hulyo ay makapaglalabas na ng desisyon ang Wage Board. Ito ang balita ni Jed Neresina. For the past 35 years, puro barya-barya at starvation wages ang natanggap ng mga manggagawa na dagdag na sweldo. Nakabubuhay na sahod. Ito ang patuloy na panawagan ng mga manggagawang Pilipino sa isinagawang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ng National Capital Region. Kasabay ng pagdinig nagsagawa ng protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa. Sinabi ni Renato Magtubo, National Chair ng Partido Manggagawa, na hindi na sapat o kulang talaga ang kasalukuyang minimum wage para sa pangunahing gastusin o pangangailangan ng isang pamilyang Pilipino. Sobrang ng kahirapan sa kababaan ng sweldo. Ito yung tanging batayan kung bakit humingi ng dagdag. Pero hindi simpleng dagdag. Dapat dagdag na makatarungan kung makaagapay sa pagtaas ng presyo ng bilihin at makabuhay ng pamilya. Tinalakay sa pagdinig ang mga ipinasang wage hike petitions ng iba't ibang labor groups. Isa na rito ang joint wage petition ng mga manggagawa mula sa health sector. Ang nilalaman na halagang nakasaad sa aming petisyon ay ang karagdagang 750 pesos sa kasalukuyang 610 na minimum wage sa NCR. Sa ngayon, kulang na umano ang 10 oras na pagtatrabaho nila sa ospital para maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito rin ang dahilan ng kanilang paglahok sa isinagawang public hearing. Ngunit ayon sa grupo ng employers, hindi ganon kadali ang hiling ng mga manggagawang aumento sa sahod. Dahan-dahan lang ho tayo sa pag-call ng 150 legislated increase in minimum wage. Paliwanag ni Butch Guerrero, isa sa direktor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, na ang malalaking business lang sa bansa ang kayang-kayang magtaas ng sahod. 98% na kasi ng business establishment sa Pilipinas ay micro at small, at kung itataas ang sahod ay maapektuhan ang informal sectors. Na marami hong repercussions kapag nag-increase ng minimum wage. Magkakaroon ng wage distortion. These street vendors, including sari-sari stores who sell goods and services on the streets or move from place to place, sell their products. This would be affected. Yung mga home-based workers maapektuhan. Yung domestic workers, pati yung mga construction workers, pati informal transport workers natin. Marami ho yan, yung mga jeepney drivers at saka yung mga tricycle drivers. At saka yung mga farmers natin sa rural areas. It would also deter foreign investments. Dagdag ni Rosette Carillon ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, hindi rin biro ang halagang pinag-uusapan pagdating sa dagdag sahod na hiling ng mga manggagawa. Kung pag-uusapan natin ng 100 additional amount sa minimum wage, ang baksak po sa amin yan. Ang mga aming mga factory ay may average na 4,000 workers. That's a cost of 180 million in a year. So doon niyo po makikita kung bakit umiilig ang mga investors lalo po sa aming sector. Dahil hindi po piso-piso, daan-daan, milyon po ang ating pinag-uusapan dito. Matapos ang pagdinig, sunod na inaasahan ng wage deliberation ng RTWPB-NCR. First and last public hearing, yung proseso, ang last part na po ay wage deliberation. Dito na namin pag-uusapan kung ano po ang magiging basehan, kung magkakaroon ng increase at kung ano ang basehan ng aming increase. Ayon kay Attorney Sara Buena Mirasol, ang chairperson ng NCR Wage Board, ito ang unang pagkakataon na napakaraming nakibahagi sa nasabing pagdinig. Kaya lahat ng inihaing presentasyon ay inaasahang isasama sa deliberasyon na kanilang gagawin. It's very difficult at sabi ko nga, mukhang mahaba ang aming pag-uusapan kasi lumawak po ang magiging usapan namin at sa mga narinig namin ngayong araw.
Sa mga susunod na araw, inaasahang magkakaroon ng deliberasyon ng Wage Board upang timbangin ang mga datos na ipinresenta ng magkabilang panig bago magdesisyon kung magkano nga ba ang karapat-dapat na maging dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang mga benepisyaryo na walang karapatang magkaltas ng ibinibigay nilang ayuda ang mga lokal na pamahalaan o opisyal ng barangay. Inihikayat din ito ang mga kinaltasan ng ayuda na magsumbong sa kanila gamit ang social media. Ito ang balita nila Ray Moreno. Sinampahan namin sa ombudsman ng kaso yung mga barangay officials na involved doon sa pagkaltas, doon sa ayuda na itinulong natin doon sa isang pregnant natin na constituent. Nahaharap na sa criminal and administrative charges ang dalawang barangay officials sa Davao del Sur matapos sampahan ng kaso ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay matapos kaltasan nila ng 8,500 pesos ang 10,000 ayudang ibinigay sa isang buntis noong June 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, walang karapatan ang sinuman sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan o barangay na kaltasan ng ayuda na para sa kanilang mga benepisyaryo. Walang tao na pwedeng magsabing kakaltasan nila ang inyong benepisyo. Ang benepisyo na yan, ang financial assistance na yan, buong-buo na ibinigay sa inyo at buong-buo na para sa inyo yan. Walang pwede, kahit sino pa, na magsabi, pribado man o pampublikong individual, na magsasabi na kukuha siya ng porsyento nun dahil siya ang nag-facilitate. Ayon pa kay Secretary Gatchalian, ang lahat ng mga nasa listahan ng tatanggap ng ayuda ay dumadaan sa masusing validation kaya wala anyang makakalusot sa opisina ng DSWD. Pero kadalasang nangyayari umano ang kaltasan sa mga bahay o barangay. Kaya nananawagan ito sa lahat ng mga beneficiary na huwag magpapaloko sa sino mang magtatangkang kakaltas sa kanilang matatanggap na ayuda. Sa halip, ingatan nila ito at gamitin ng ayon sa kanilang pangangailangan. Pag hawak nyo na yung pera, hindi na dapat lalabas ng kamay nyo yan. Kayo na may control niyan. Kasi alam naman natin na it takes two to tango. Ibig sabihin, walang manloloko kung walang magpapaloko. Sa mga mabibiktima ng pagbabawas ng ayuda, maaari silang mag-post o mag-message sa official page ng DSWD o di kaya ay i-post sa kanilang mga social media account at itagang DSWD. Kaninang umaga, namahagi ng financial assistance si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tandag City, Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte sa mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda. Ayon kay Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, pinipili nila ang mga mabibigyan lamang ng ayuda. Binalaan din ito ang mga opisyal ng barangay na huwag magbawas ng pera mula sa ayuda. Piling-pili ito, yung mga hindi pa talaga nakatanggap. Hindi po pwede yan. Sasapakin ko yung kapitan. Hindi po pwede yan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararanasan bukas June 21 ang summer solstice. Ito ay isang uri ng astronomical event kung saan mararanasan ng pinakamahabang araw at pinakamaiksing gabi. Gayunman, magkakaiba ang duration ng daylight sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Gaya sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, magsisimulang sumikat ang araw bukas ng alas 5:28 ng umaga at lulubog ng alas 6:27 ng gabi. Nangangahulugan ito na tatagal ng 13 oras ang daylight o ang liwanag ng araw. Naitala ng Team Canada ang kanilang back-to-back wins sa kanilang ikalawang sunod na game dito sa Pilipinas sa nagpapatuloy na Men's Volleyball Nations League 2024. Winalis ng Canada ang Germany via 3 straight sets. Samantala nagwagi naman ang team ng Iran kontra sa Team USA. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara.
Nabagsak ng Iran ang Team USA kagabi sa mahabang 5-setter na aksyon 26-28, 25-23, 25-18, 26-28 at 15-13. Pinangunahan ito ni Portia Hossein Kanzande na nakapagambag ng 22 attack points sa kupunan. Ito ay may tuturing na malaking panalo para sa kanila matapos ang 8 magkakasunod na pagkatalo. Sa ngayon, ang Team Iran ay nasa ika-16 na pwesto, samantalang ang Team USA nasa ika-12 pwesto sa team standings ng VNL at tanging 8 kupunan na lamang ang aarangkada sa susunod na round sa quarterfinals na gaganapin naman sa Poland sa susunod na linggo. At ngayon, ikatlong araw ng VNL dito sa ating bansa, maglalaban-laban naman ang mga bansang Germany kontra Canada, Iran, at Netherlands at 2 kupunan na kailangan makabawi ang Brazil at USA. Sa laro ng Germany at Canada, napataob ng Canadians ang kanilang kalaban sa 3 magkakasunod na sets 19-25, 18-25 at 21-25. Naging consistent ang men's Canadians volleyball team sa kanilang mga cross-court attacks sa harap ng net. Samantalang napuno naman ng errors sa pag-receive ng bola at sa kanilang service spikes ang Germany na una nang tinalo ang reigning Olympic champion na Team France. Best players of the game sina Stephen Maar at Arthur Zwark na kapwa nag-ambag ng 15 attack points sa Canada. So I'm going to do my best for the remaining matches to make sure that we have the highest team possible. Other than that, I haven't really given much thought to it. We're just thinking about the matches we have, and every match is a good opportunity for us to learn and grow, so that's the focus. Biggest contributor naman ng Germany sina Moritz Karlitzek at Lucas Maas at sunod na paghahandaan ng Germany ang USA at Iran, samantalang Brazil at Netherlands naman ang natitirang laban ng Canada. A tough match regardless, and I think just kind of keep doing what we're doing, trying to get better. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam niyo ba kung ano ang pinakamaulang lugar sa mundo? Matatagpuan po yan sa Mausinram, isang maliit na village sa bansang India. Alam niyo ba, sa loob ng isang taon, out of 365 days, tinatayang 200 araw umuulan sa lugar na ito. Pero bakit kaya ganyan kadalas umulan sa Mausinram? Ang itinuturong dahilan ay dahil sa kakaibang topografiya at lokasyon po nito. Mas malalakas po ang pag-ulan sa buwan ng June hanggang September tuwing monsoon season. E ang tanong, bumabaha ba sa kanila kung ganyan kadalas o kalalakas yung mga pag-ulan? Sagot po, hindi po bumabaha masyado sa Mausinram dahil sa topografiya nito na mataas at matarik na lugar. Subalit may ilang lugar na barado ang drainage, lalo na po sa mababang lugar ang nakakaranas minsan ng mga pagbaha. Nako wag naman sanang mangyari po yan sa Pilipinas kasi dito sa atin, minsan hindi naman kalakasan ng ulan, bumabaha agad. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Meron pong komentaryo hinggil sa Pogo sa Baguio. Sabi po ni Ka-Travel Bro, kudos Mayor Magalong, lahat sana ng pag-iisip, lahat sana ng official ng gobyerno ganyan mag-isip. O kahit merong binibigay. Oo, meron Naalok. pera, no? Oo. Kaya naman pala, pwede naman pala yung ganon. Sabi naman ni, eto yung nakakabahalang nangyayari sa West Philippine Sea, no? Sa dibdib panoorin. Oo, yung parang pagpuprovoke ng ginagawa sa ating mga Navy. Sabi ni Marilu Noble, there should be talk between
the two nations. Yun yung sinasabi Oo ng nga, ni Senate President Chis Escudero. Oo. Hindi naman talaga kailangan dialogo. Oo, tayo gusto naman natin Wala namang problema sa side natin. Gusto natin ng maayos sa pakikipag-usap. Kaya lang, it takes two to tango. Ika nga, no? Kailangan parehas na panig ay open sa pakikipag-usap. Ito naman, sabi naman po ni Jem Galangera, ayan na naman, puro tayo patawag sa China, paulit-ulit, ginagawa, may naputulan na ng daliri. Ay pinapatawag yung ambassador. Ganun. Yung suggestion nila, ipatawag na yung ambassador ng China. Diba merong ng mga, siguro ito yung medyo medyo na fed up na siguro, no? Yung ayaw ng magkaroon ng ambassador ng China sa Pilipinas. Although naiintindihan din natin kasi nga parang hindi na justifiable no? Parang mahirap nang bigyan ng rason yung ginagawa nila sa atin. Parang wala na akong makitang palusot pa na maaring ibigay dyan, kundi talagang pambubuhay may strobe light po sa atin. Ayan. At tulad nga nung sinabi, meron nang nasasaktan. May mga physically naaapektuhan na dito sa nangyayari. Sana ay mapayapa. Gusto natin mapayapa. Ayaw natin ng gulo. Mahirap yan para sa mga bata. Tama. Diba? At salamat po. Shout out kina Johnny Rio Freer, Frederick Andulan at Patrick Indigo. Maraming salamat din kina Ivan Pelobello, Randy Pama at Art Badlon. At pati sa lahat ng ating naging kasama ngayong araw, maraming salamat po. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga Kawikaan 22:1 na nagsasabi, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.